Alright, mga kalarga. Musta na? Welcome back to the channel. So ngayon papunta tayo Masin Mary Cove sa Swal, Pangasinan for an epic ride. And some amazing views. Tara na, let's go! Far Plus Engines and the Cheetah Road. Alright guys, dito si Lawrence, Ducati Monster 821, si Alvin, si L500. Si Alvin kasama natin na nagano dati, Aurora, yeah, Mr. Loki. Alright, bantayan niyo po kami sa biyahe namin ngayong araw na to. Lalayon niyo po kami sa anumang hindi maganda. Patnubayan niyo po kami. Keep us safe and away from harm. Thank you again, Lord, for this opportunity to be together. Tayo muna lalayo sa lugar ng 20 to 30 kilometers per hour at sa lugar ng ulan every afternoon. Magandang araw ngayon, no? Maliwanag ang skies, hindi kagaya kahapon na ang aga pa lang makulimlim na. Grabe yung ulan kagabi. Solid yung ulan kagabi, talagang basang-basa ako. Punta na ako ng Quezon Hill, Kinamay. Dating ko doon talaga naman tulo ang damit. Basang-basa pa rin ang daan hanggang ngayon. Dito yata yun landslide kagabi. Kasi ang panamdaan, ang daming bato. Dito nga siguro yun. Kasi may nilabas kagabing may nakita kaming post sa FB kagabi na yun nga, may landslide sa Marcos Highway. Yun na nga yun siguro. Ginaw, lamig, sarap. Habol tayo sa kanila. Habol tayo sa kanila kasi ginaw. Bale, paglagpas natin sa Bulubundukin, wala nang shadow. Mainit na, mainit doon sa bandaron. Okay, so yung Masin Mary Cove pala ay nasa Sual, Pangasinan. Galing kasi doon sila Mike noong last week. Tapos yun nga, binanggit niya na maganda yung lugar. So sabi ko, pag tinopak ako, punta ako. Niyaya ako sila. Ginusto rin naman nilang sumama. So yun, decide kami na magpunta. At least may kasama ako kaysa mag-isa ko lang, di ba? Alright. Nakatakot tayo, basa kasi. Riders then. Diba, nangkay nila ako. Ginaw, lamig. Yo, Alvin. Medyo nakakatakot yung daan kasi basa. Ako takot sa basa. Kasi baka dumulas. Lalo na yung basa sa kurbahan ganyan. Pag ganito, imbis na maghanap ka ng lamig araw ang gusto mo. Para hindi mainit, ay hindi malamig. Ginaw kasi. Pero ang linis naman ng ang linis ng langit. Dito tayo nadulas ng huli. Pero yun na yun alam ko yun yung isa. Marcos Highway friend. We have Lawrence here in front of you. Alright. And Victorliner. Butas parang mukha ni Juan. Charot. May mabaho talaga. Ano pa yan? Hindi sila maka-forward kasi ang dami ng kasalubong.
Hmm. Grabe sa banking oh. Ganasan. Shadow man yan. This is Tuba Benguet, guys. And this is Taloy. Taloy Sur? Taloy Norte? Not sure. Basta Realesa Park. Nandito yung coffee house. Yung isang pinapasyalan din namin na kape-kape. Hindi na kami nakapagkape kanina. Hindi na ako nakapagkape. Uber kasi ako. Tsara. Gandang-gandang takbuhan lang. Sa susunod larga ganito lang ha. Para hindi ako naiiwan mag-isa. Kasi nakakasad. At least to, nakikita ko kayo. Alam kong andyan lang kayo at katabi ko lang. Chat 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 charara chat 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 chara chat 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 chat. Naipit na naman tayo. Iiwan na naman tayo kasi naipit tayo sa truck. Bukol tayo. Nahabol tayo. Ang tangi kong pag-ibig ay ayun. Ay. Ayan, mag-sound trip muna tayo. Alright, banat na ulit. Let's go! Okay, so nandito pa rin tayo sa Marcos Highway. Pababa tayo ng Pugo, ang una nating town na madadaanan papunta doon sa Pangasinan. Oops, Pugo La Union. Hello, welcome to Pugo La Union, guys. So from here, isang diretsong mahaba-habang siguro around 30 minutes na biyahe or less. Ang lalabas na naman natin ay sa Rosario La Union na. Pero daan muna tayo dito, pagas tayo dito sa Petron Rosario or Pugo. Hehehe. So kasama natin si Alvin saka si Lawrence. Mr. Loki, ikaw anong mo? Anong ko sa akin? Oo. Mr. Bakaking. Mr. Bakaking. Basta ako si Lord BDP. Alright. Let's go! So, Rosario na tayo dito. Nasa baba na talaga tayo. Medyo mainit. Excuse me. Ay, gusto ko mag-time space one way game.
Ayos. Medyo mainit, tirik na tirik ang araw today dito sa Rosario, La Union. Ito yung highway from Pugo to Rosario. Dito rin ang daan kapag galing ka Marcos Highway tapos papunta ka ng Expressway. So ito na yung kakaliwa ka tapos pagdating mo sa dulo nasa highway ka na. There you go. Rosario, La Union. Around 20 minutes siguro na biyahe rito bago natin marating yung Damortis, La Union naman. Alright, let's go. Time space right to the tile. Phew, nangalay ako doon. So, habang nagbabiyahe tayo, bigyan ko lang kayo ng kaunting kaalaman tungkol sa pupuntahan natin. So, ang Masimaray Cove is located sa Barangay Masidam sa bayan ng Sual. Medyo off-beaten path siya, kaya kung gusto mo makawala sa crowd, perfecto kasi tahimik, malinis, tapos sobrang relaxing. Alright, so Damortis na tayo guys. This is Damortis, La Union, ang bayan before Pangasinan. So itong lugar na to tabing dagat na halos. Kaya later on matatanaw natin sa right side natin yung dagat. Oh, andun si Lawrence ah. Let's go bro. Ay, teka, tabi daw muna, tabi daw. Gwapo talaga ng visor mo bro. Kahit malayo, tanaw na tanaw ko eh. Nauna na si Alvin. Pipicture. Okay, no problem. Alright, panat na ulit tayo. So, dito sa Damortis, San Fabian Road, maraming stretch. Kaya masarap humataw. Pero syempre, ingat-ingat lagi. Okay. Natatanaw ko na si Alvin kaso ang dami nakaharang. Nyek. Di rin nakunan. Go ahead sir. Kaya ko kayong habulin. Charot. That's Mr. Loki. Oo nga pala, gusto ko magpasalamat sa isang subscriber natin na si Victor Motovlog. Sir, maraming salamat sa support. Sana ma-enjoy mo tong bagong video natin. Alright! So ito na yung arko. Yan, lumampas na tayo ng La Union. Nandito na tayo sa Pangasinan. Makikita nyo dito sa right side ko yung dagat. Matatanaw nyo dyan. So nung kabataan namin, kung hindi kami sa LU nagbi-beach dito sa San Fabian, Pangasinan. Gray sand siya, pero all goods. Basta bata naman di ba? Ayan si Master Loki, si Alvin, kasi L500. Ito naman si Lawrence, Ducati Monster A21. Ang bibilis magpatakbo kaya parati ako naiiwan. Mabilis pero maingat at mautak.
Alright, poblasyon. So this is the Venecia Service Road. The Venecia Service Road. Ito yung shortcut ng pagkapapunta ka para hindi ka napapasok doon sa Dagupan mismo. Kasi very traffic doon. Ligtas yung daanan. Maraming sasakyan. Parang Baguio doon. Pero nainit. Siyempre. So yeah. Shortcut ito. Pag dinaretso mo itong service road na to, ang labas mo sa Lucaw na. Lucaw District of Dagupan pa rin. Pero at least, yun nga, hindi ka na dumaan doon sa sentro nila. Nasa outskirts ka na ulit. Kuya naman. Grabe ka naman. Naka-buwelo na ako eh. Ito yung bridge nila na maganda. Ano itong bridge nila guys? It's very pretty. It's very majestic. Pantal Bridge 1. Is there a Pantal Bridge 2? Ay grabe, pati dito traffic ah. Slow moving. Oh, look at the Karagatan. Fishing villages. Oh, dito nga talaga nila hinuhuli ang mga bangus. Dami na yun. Nice. Ganda. Ito ay siguro second time ko nang nadaanan. Parang first time ko ngayon madaanan ng nakamotor. Kaya first person view. Ganda. Nasaan na sila? Kita ko pa ba? Kita ko pa siya. Kita ko pa nga. Dito pa lang traffic na, kamusta pa sa town? Doon sa sentro nila. Lolo ko yung memory card, ayaw niya itong lipat ko map. Ano to? Terminal ng bus. A kilometer away. Okay, sa papunta tayo sa Uson, Pigar dito sa Lucaw District dito sa Dagupan. Dito tayo magla-lunch. Brunch actually kasi mag-alas 10 pa lang naman ngayon. So sumikat sila sa mga riders dahil sa masarap na Pigar nila at Kaliskes. Alright. Okay, so pa-left tayo dito. Yan, parada tayo dito. Init. Bigat. Aha. Okay, cut muna, kakain muna tayo. Ha? Ano, kakain ka na dito? Ano? Kaliskes? Kuha tayo siguro ng kalahating kilo. Kalahati. Tapos Kaliskes? Oo. Or mag-single order tayo ng Pigar, tigisa. Tapos kuha na lang tayo ng maliit na Kaliskes. Share tayo. Ganun na lang. Robin, tigisa tayo. Mamaya kuya po, may isa pa. May isa pang ganito sir, ito na yun. Hindi, yan lang yun. 1/4. Oo, 1/4 na yun. Yep. Yep. So yun guys, katatapos natin sa Uson's Pigar. 7.5 out of 10.
sarap din naman. Masarap din siya pero hindi siya yung tipong wow factor. Wala siyang wow factor. Tipong oh, it's good. Yun lang, ganun. From Uson's Pigar, it's around 54 kilometers to Masamiray Cove. Okay, bye-bye Dagupan. Hello, Binmalay. Pero hinto tayo saglit dito at mali yata yung nakatutukan ng maps. Nakaiba yung tutok nung kanina, kaya hindi ko bakit 2 minutes na lang. Alright. So Binmalay, Pangasinan. Yan ang ilog. Wow, ilog. Sige pa na. Siya nga pala, shout out din sa aking paboritong pamangkin, si Don Paulo, kuya ni Gio. Hehehe. Yes sir, mauna na ako sir. Oh, ilog again. Gwapo talaga nitong Ducati Monster. Oh. Oops, excuse me. Naku po, baka dumiretso si Lawrence. Kailangan kumaliwa dito. Kumaliwa naman. Uy, bilis naman ni Alvin. Okay, excuse me sir, padaan po. Tawid na tayo dito para hindi na tayo dyan sa truck, maipit dyan sa likod ng truck. Let's go. Mafilindo Bridge. Nice. Ang lugar na to ano ba? Lingayen na siguro to. Or Binmalay, Lingayen Road. This is Binmalay, Lingayen Road. Yung mga to, tayo, palibasa. Hindi kayo naka front control, forward control. Ako hindi ako makatayo kasi naka forward control tong ano. Pag tumayo ako, ang katawan ko nasa manibela na. Kaya hindi ako pwedeng tumayo. Hindi kung ano. Final destination. Ang lakas mo, Bruno. Very good. Sarap. Ay, 44 kilometers. 1 hour and 14 minutes. It's 10:53. So, yeah, around lunch, around 12. Nandun na tayo ng alas 12. Matalaga pala dito eh. Uy ba all? Sana all. Time, space, warp, winding. Another shoutout nga pala sa mga kalarga natin na si Alvin at saka si Juvie.
ng Vin and Van Adventures. Ride na ulit at nang makapag-edit na ulit, Juby, let's go! Wow! Haba ng bridge na to. Oh, tapos walang ilog. Oh, kagubatan. Nice, nice. Ah, yun ang ilog. There's the river. Ang luwang, ang laki ng ilog, kaso brown yung tubig, oh. Parang tsokolate lang. Okay, so mga additional na kaalaman tungkol sa Sual. Alam nyo ba na ang Sual ay na-establish noong 1805 during the Spanish colonial period. Therefore, it is one of the oldest towns in the province of Pangasinan. Dati raw isa siyang fishing village, pero hanggang ngayon naman, yun pa rin ang main source of livelihood ng mga locals. Interesting din na noong panahon ng Kastila, naging strategic port daw ang Sual. Kasi nga coastal siya, maraming bangka at malapit sa West Philippine Sea. Kaya talagang importante siya noon sa kalakalan. Alright guys, Labrador, Pangasinan na tayo. May one way pa dito. Excuse me. Paraan po, excuse me. Ang ganda ng highway, oh, ang haba, dire-diretso lang, tapos sa dulo makikita mo na ang bundok. Naalala ko rin yung sa Aurora, parang ganito rin. Ang haba-haba ng highway, tapos tingnan mo yung dulo ng kabundukan. Sa Aurora naman, Sierra Madre ang makikita mo. Ito, di ko sure. Welcome to Sual. So, Sual na po ito. Pagka naamoy mo na yung mga maraming amoy, daing ganon, yun. Nasa Sual ka na. Doon tayo sa kabilang bundok na yun pupunta. Sual, Sual, Sual forevermore. Uy, ano to? Ito ang kanilang plaza. Sual Plaza. Sual Plaza. Itong daanan natin, hindi tayo sa highway. Kaya nag-go off tong camera. Ano ang problema ng memory card nito? Ganda. Tayo ay nasa probinsya. Oh, wow. Akit yata tayo ng bundok, ha? This is so cool. Parang nung nagpunta tayong Pantabangan Dam, kung saan tayo na naman dinala ni Google Maps. Bakyuan. Gubat na naman tayo, Google Maps. Gubat mo na naman ako dinadala. Gubat Maps ka naman na yata, hindi ka na Google Maps. Pero at least dito merong mga tao, mga residente, residential area siya. Iba yung feels talaga pag ganito. Provincia feels. Oh, all peace and quiet. Yung motor ko lang ang maingay. What? Recording, camera, what's your problem? Okay pa ba tayo dyan, Google Maps? Mga
mga bata dito hindi mahilig sa motor. Hindi sila makuya. Oh, wow. Sarap. Na si Google Maps, okay ka sa akin. Okay ka sa akin, Google Maps. Basta mararating ko yung kailangan kong puntahan kahit idaan mo ako sa Google Maps. Ganda eh, iba yung feeling, iba yung pakiramdam. Wag lang sa gabi naman. Pag gabi, highway mo lang ako idaan. Ano ba tayo? 14 kilometers. Mayroon pa rin yung kanina lang hindi mahilig sa motor. Yung bahay ang ganda. Star of David pa. Oh, dagat, wow. Namaya doon sa banda rin siguro matatanaw natin. Dito there. Oh. So malapit na tayo, nandito tayo sa hindi ko alam kung saan, basta swal na to. Pero kita mo dito yung ano, oh, kita mo na dito yung Gulf. Dito mo na yung dagat dito. Nakakita ako ng lilim, so sineme muna tayo saglit. Sila Lawrence at saka Alvin nauna na, hindi ko nga alam kung dito rin sila napadaan eh, sayang. Ganda sana kung dito rin sila dumaan para nakapag-picture kami dito. Anyway, ganon. Yosi lang ako. Peace. Alright. Swal. Dito. Ganda ng spot na to. No, may puno dito. Pwede kang lumilim. Tapos ito nga mga tao dito may daladalang alak eh. Yun yung plastic. Pupwesto lang sila dito. Tapos chill. Sugod na ulit tayo. Let's go. Okay, larga na ulit tayo. So papunta na tayo sa mismong Masimerey Cove. Along the way, madadaanan natin ang mga simpleng buhay ng mga taga-barangay. Talagang nature trip lang eh, no? Tingnan mo sa kaliwa, kabundukan, kapatagan, tapos sa kanan mo naman yung dagat. Sarap lang sa mata, tsaka sarap sa pakiramdam, lalo kung nakamotor ka lang na nabiyahe dito. Tabi tayo saglit, i-text natin yung dalawa, saan na sila napunta. Ayun, so tama nga ang hinala ko. Sa iba na naman ako pinadaan nitong si Google Maps. Pero all goods lang. Kasi maganda yung nandaanan ko. Ganda ng view.
Grabe. Enjoy naman ang rides, mga kalarga. So yan, biyahe-biyahe lang, motor-motor lang. Check sa cellphone kung nag-reply na ba sila. Ito nga pala yung crossing kung saan ka lalabas pag dun ka sa kabila dumaan. Sarap siguro magkabahay dito. Oh, very peaceful. Tingnan nyo naman itong daanan, no? Grabe, puro puno, kaliwat kanan. Para ka nasa gubat. Pero yung kagandahan, ayan nga, residential pa rin siya. Oops, ito na ang Baybay Sur. Tignan niyo ang mga fish pen sa paligid, ang lalaki. Kaliwat kanan may fish pen. Ganda ganda na makikitang ganito sa Baguio. Ang haba ng daan, no? Ang haba, tapos walang barrier. Scary. Ayan, pasok na naman ang gubat. Up crossroad, dito tayo sa right tayo. O yan na naman, sa gubat na naman tayo. Uy, tanaw niyo ba yun? Ano yan, fish pen na naman ba to? Yeah, fish pen pa rin. Ito talagang Masimeri Cove medyo tago. Kaya sarap din puntahan kasi kakaunti nagpupunta. Kakaunti pa lang ang may alam. You know, makikitid lang yung kalsada pero presko hangin. Tsaka scenic yung paligid. Talagang Masimeri ay isang fishing village. Kaya along the way makikita mo talaga yung mga bangus farms. Yung mga yan, mga fish pen na yan. Basta talaga Pangasinan hindi magpapahuli sa seafoods yan, di ba? Ay mga nagbebenta sa tabi, mga talaba. Mabait naman mga tao dito, except yung aso. Tanya ang hahabol eh. Sige, hahabol ka pa. Nakabidyo ka kuya. Oh, atras bigla. Alright. Putek. Naputek dito. So, ibig sabihin nag-uulan din ng mga nakaraang araw. Hehe, kala ko Baguio lang ang inuulan. Hanggang dito pala, naulan din. Pero all goods. Kasi medyo tuyo naman na siya. So, hindi siya madulas. Kaya banat. Siya nga pala, kung may nagtatanong, ang gamit kong camera ay Insta360 Ace Pro. So Insta360 Ace Pro at saka itong Insta360 X2. Salamat sa sponsor, Kuya Dan. Alright. Gubat na naman. Oh, tingnan nyo talaga, left and right, talagang all greens. Tapos yung daanan, akyat baba din. Akyat baba rin, so parang akyat bundok, baba bundok, dagat, akyat ulit bundok, baba ulit, dagat. Okay, bye norte. So malapit na tayo sa Masimeri Cove, ilang kilometers na lang to. Parang nandito pa rin tayo sa gitna ng gubat. Puro puno, mayat, ganda. Nakaka-refresh ng mata kasi puro color green ang nakikita mo. Tapos may brown kasi may putek.
Bye-bye Norte. Alright, so last stretch na guys. Malapit na tayo. Malapit na nating marating ang Masimaray Cove. Yahoo! Basta, ganda ng daan. Ito sa part naman na to, malilim. Puno pa rin sa kaliwa at sa kanan. Napaka-refreshing talaga sa probinsya. Sarap magstay dito. Pero isang gabi lang tayo eh. Tsaka walang traffic. Yun ang the best. Banat! Yay! Ayan o, aakyat na naman dito. Paakyat! Akyat. Pagdating mo dito, baba. Oops, humps. Oops. There you go. Oh, putik pa rin, oh. Putik pa rin dito. Pero tingnan niyo yan na farm sa right side. Ganda. So, yung mga gustong pumasyal dito na families, pwede rin kasyang-kasya ang sasakyan. Kasya kahit malalaking sasakyan. Yung sila Mike, yung kapatid ko na nagpunta dito last week, na Montero sila. So kahit malalaki, kahit mga SUV, kaya naman dito. Nice. Look at that. I can see the dagat from here once again. Oh, the water's so blue. Yan, no? Ganda, oh. Tapos yun nga, ang dami mong makikitang fishing boats. Kasi yun nga ang talagang source of income nila dito, pangingisda. So kung hindi dyan sa dagat, sa fish pens. You know, kita niyo yung malaking anong yun? Yun yung Swal Power Plant. Ito na yung contact natin, si Manong Chris. Siya actually yung pinigay ni Mike. So siya na lang ang message namin. Sa kanila yung kubo na pagsestayan namin tonight. Okay, off-roading muna tayo. Off-roading. Yeah. So now, una si Alvin. Ito, nasa harap ko si Lawrence. Yun niya. Gaano siya kaliit. Yun ang laki ng motor niya. Bato. Okay, so dun sa taas mo na iiwan kapag nakasasakyan ka kasi hindi nakakasya dito. Lalakarin mo na yung papasok dito. Yang sa right side na yan, sa kabilang side niyang pader, yan yung Masimaray Cove Resort. So dyan yung mga socials. Dito tayo sa kabila. Ingat ka dyan, Lawrence. Oh, what you doing? Oh no! Ah! Sapa. Hindi niya nalabot. Teka, tulungan natin siyang itayo.
Yeah, dito na kami. Sa Murray Cove parking. May mga ibang naka-check-in din. Oh, ito yung magiging kubo namin. This kubo. Ayan. Oh, there's the dagat. Oh, there's the dagat. Nice. Ito kubo. No, may duyan pa. Yeah. may doyan ka. So, ganito lang. Oh, fun lang. Okay. O sige, banat. Ang laki ang panigi. Kaya 300. Oh, yun, no? Sarap yan. Ito? Yaman yan. Taba. Sinigang mo yung bunto ko. Sinigang. Islog pa. Yung buntot Tama yan. para sa kauro pwedeng sigang. Ang kilo. Kilo man. Ang kalaki. Kukunin yung kilo doon. May itlog yan. May tulog po. Oo nga. Uy, eh. Sobra na, ano? Ay, ano na? May nasiko na. Okay na yan. Kinuwi ko na ito. Grabe naman dito. Kararating lang namin. Oh. What's up? Baguio boys. Oh, it's very flowing. It's very itik and very manga. Very manga. Ah, si Manong Chris. Ang dami tapos sinubos mo. Nakuha sa video. May ebidensya kuya. So, ayun. After 4 hours of travel, narating din namin itong Masimerey Cove sa Sual, Pangasinan. Grabe, Masimerey. Hindi ko in-expect na ganun kaganda. Doon sa biyahe, mainit, malikabok, medyo rough yung daan. Pero pagdating mo dito, boom! Presko ang hangin, kalmado ang dagat. Parang nawala lahat ng pagod eh. Ito yung mga tipong ride na hindi lang basta travel. Ito yung ride na parang reset. Yung tipong tumahimik na lahat at ikaw lang, motor mo at nature ang tumatakbo. Sarap ng ganitong escape, lalo na kapag galing ka sa stress ng city life. Kung kasama mo pa yung tropa or kahit solo ka lang, iba pa rin yung connection sa daan. So yun, kung nag-enjoy kayo sa trip na to, don't forget to like, comment, syempre subscribe. Malaking tulong yan para tuloy-tuloy tayo sa mga ride contents natin. At kung may spot kayo na gustong i-explore ko, drop nyo lang sa comments, babasahin ko yung promise. Try nating puntahan. So yun, maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi sa kalsada kahit saan man kayo papunta. Hindi kailangan mabilis, basta makarating at makauwi ng buo. So ito si Tatay Bong, ang inyong kalarga, signing off. Gagalingi.
Bye, Masandre. Masandre ko. Bye-bye. See you again soon.